Magandang araw mga classmate. Welcome to Mr. and Mrs. Rugby Channel. So, mga classmate, ang topic natin is about preconditioning. So, yung preconditioning, bago pa lang po ako mga classmate na nagko-condition. So, ano ko pa rin sa asawa ko yung topic para kasi Okay. siya galing lahat sa kanya yung mga idea naman po. Ito mga classmate, hindi naman sa nagmamagaling tayo, no? Hindi naman to pang sure hit eh. Pero ito, sigurado ako na 70 to 80% na pag sinunod nyo to, lulusot tayo. Pero depende pa rin yan, no? Ang dami kasing materhan eh. Ang daming basihan, hindi lang ito eh. Hindi lang yung vitamina, hindi lang yung sistema, kasi mayroon pang may gaffing pa. May tinatawag pa tayong swerte malas. So madami tayong matter, no? So ito is just only a guide. Pwede nyong gayahin, pwedeng hindi. So sa preconditioning mga classmate, unahin na natin yung pagkain. Pellets then greens, no? Conforme sa hipo ng katawan ng alaga natin, no? Kung kailangan ba nating magdagdag ng pellets, kailangan ba nating magdagdag ng greens. Kung medyo mabigat sila, pwede tayong mag 60-40 classmates. 60-40 yung greens, 40% lang yung pellet. Pero kung sa tingin natin na magpipreko na tayo at kulang pa yung bulto ng katawan, taasan na lang natin yung protina. Pwede tayo mag 50-50. 50% na pellets, 50% na grains. So ganun yung ratio. Conforme yan kasi wala naman talagang sukatan yan eh. Kumbaga basihan lang lahat, no? So yan, pero importante yon yung pagkain natin ng ating mga alaga. So ngayon, sa preconditioning, pwede tayo dito sa first 2 weeks mga classmate, pwede tayong konting rigid training. What I mean is, pwede tayo magpakaskas ng 2 to 3 minutes. Pwede tayo magpakahig ng mga 30 seconds. Sampi tayo ng isa, dalawa, no? Basta mild lang. Tapos every other day tayo pailaw, no? Pwede nating i-rigid konti siya with sounds, no? Kasi mental training is napaka-importante mga classmate. Kasi yung physical training classmate is na yan, hindi talaga yun ganun ka need ng ating mga alaga, no? Mas kailangan nila na sharp sila. So mental training is dapat 80%. Yung exercise is 20% lang, o yung pangkatawan, no? Dapat yung mind nila fresh, hindi stress. Then lahat ng ginagawa doon sa school, dito sa preconditioning, dapat na introduce mo na, no? Yung katulad ng cages, katulad ng travel. Bago ka mag-review, ulitin ko, yung review is ganun. Alam nyo na yun classmate, bawal natin sa YouTube. Bawal kayo i-travel nyo kahit tricycle lang. Kung may sasakyan kayo, kahit mga 30 minutes, travel nyo, ilagay nyo sa cages, drop, wapak. Kung anong oras kayo mag-review, alas 3 na hapon, doon, gawin nyo. Naka-cages sila, after 3 hours or 2 hours, i-drop nyo sila, no? Yun yung part of preconditioning. I-introduce nyo sila lahat, pati sa pagkain, para matansya nyo kung saan kayo mag-a-adjust, di ba? Makikita nyo na sila para hindi kayo mawala doon sa conditioning na tinatawag. Ako hindi pa ako perfect classmate. Nasa stage pa ako na, pero ito yung nararamdaman ko na dapat ito talaga ang gagawin, no? So unti-unti nating nalalak-inhan ba yung sistema, no? Unti-unti namin okay, mukhang maganda na ganun ang ginawa namin, no? So siyempre vlogger tayo, kailangan ko ring i-share to, at mayroon ding mga beginners pa sa akin, no? Ako ay baguhan lang, pero may mga mas baguhan pa na gustong matuto din na hindi naman sinasabi ng mga veterano ito eh. Kaya nagba-vlog kami based din doon sa experience ko. So ngayon, yan, basic. Kahit nga wala na gaanong, di na nga ako nagpa-flyping mga classmate kasi may mga sa ranging namin mataas na to. Yung mga puno. Tapos wala namang alaga na palakasan ng sobrang lakas, no? Saktuhan lang yung
Basta ang the best is paano niya i-deliver yung laro niya na madominant niya yung exam. Nag-gets niyo mga classmate na hindi naman talaga kailangan na sobrang awesome, yung sobrang kahanga-hanga na wow, hindi, at least 1-2 punches o 1-2 combination niya na ma-deliver na ng maayos doon sa desire or doon sa gusto nating mangyari, no, during exam is good na yun. Hindi naman yung sobrang lakas din kasi pag sobrang lakas, siyempre hindi naman mape-perfect, dapat balance lang yan, no? So dapat ang selection natin is yun ang number 1 diyan. Pag nagka-select ka, dapat maayos talaga. Hindi naman maiwasan natin na katulad ko is nag-out din tayo ng mga alaga mga classmate para sa ating mga buyers. Hindi maiwasan na ang matira dito is hindi na ganun ka-alpha ba, no? So, yun mga classmate, no? Konting kaskas, yung cages, yung every week na hindi tayo nagpapakainan Oo. sa linggo. Kasi ano to yung linggo is review day talaga nila yan. Wednesday and Sunday yun yung review day namin classmate. Pero Hapon lang kami. sa Wednesday hindi pinapakain naman sila 20 grams. Then nagre-review kami 7:30 or alas 8 mga ganun after 4 hours. Tapos Sunday talaga all out, walang kain yan. Then review. Ganun lang ang rotation. Tapos ito, kung nagbigay kayo ng B12 ngayon, bukas wala, kinabukasan Calce X, pang 3 days yun. Ganun lang, basta 3 days yung alternate mga classmate, kasama na to. Sa preconditioning kasama na to. Yung promotor, no? So tatlo na sila magro-rotate mga classmate. Basta twice a week, diskartehan nyo na. Kasi may diskarte na rin kami dyan Biga B12, wala. Tapos Calce X, wala. Promotor, tapos wala na naman. Tapos balik na naman sa Biga B12. Parang ganun lang ba, alternate lang sila classmate. Para ito, maintain lang to, 0.3 ml every week. Tapos sa pre-co natin, huwag nyo pa rin kalimutan yung triple D. No? Kasi minsan nga dito, every week tayo, nagbibigay na kami ng Amtil Pag sa tingin lang namin na sige, i-dilaws. Basta i-dilaws kasi every 10 days or 14 days, pinapaliguan namin sila. Pag sa tingin namin medyo groggy, nga parang hindi sila fresh, 10 days pa lang o 1 week pa lang, every week, di ba? Kailangan mo na. Pinapaliguan na namin. Example, may review tayo ng Sunday, no? Kinabukasan yan, ligo, then bigay ng Vitamax 0.3, tapos Amtil. Yan. Simple lang, no? Kinabukasan, ganyan. Tapos Tuesday, Mega B12. Wednesday, wala. Thursday, Calce X. Friday, wala. Saturday, Promotor. Sunday, is para naman yon. Pwede kang magbigay ng Mega B12 ulit. Yan. Basta diskarte na lang yung mga classmate. So, yan lang naman ang sa preconditioning. Wala na tayong ito pa. Nabanggit ko na lahat. Lahat is cages, konting kaskas, konting sampi, konti lang yan. Yung ilaw, every other day ang ilaw. Or thrice a week, 3 beses sa isang linggo. Ngayon mga classmate, sa preconditioning na yan, na isang buwan, dapat sa once a week, nakakasta sila. Hanapan nyo ng paraan na makakasta sila. Hindi yung bibigyan nyo ng babae na ibabad. Hindi. Kahit makakasta lang sila, dyan lang muna sila. Kahit sa oras lang Kahit sa umaga, yung umaga classmate, alas 6, lagay nyo. Kastahan nila, bago sila magkain. Then alas 7, tanggalin nyo yung mga kinondisyon nyo doon. Kainin nyo. Yun na lang. Once a week lang, okay na. Para pangdagdag yon sa preconditioning natin dadalhin yung mga classmate para mas matibay, mas mayabang, no?
At basta barako sila. So, yun lang explain ko mami, kasi mahirap naman maubos. Ayan. So hopefully may natutunan kayo mga classmate. Si Mrs. Rugby someday maano na rin yan, kasi Bago lang kasi mga classmate na humahawak ng conditioning. Para pangalawa ko pa lang to na batch na i-condition. So medyo lahat ng idea galing pa rin sa kanya. Ako lang yung gumagawa dito. pero yung first batch niya muntik siyang mag champion, pero nag solo runner up siya 5 stag. Kaya sa tingin ko, isabi ko isa pa pwede pa yan, kasi baka makuha natin. Hindi natin alam, basta wag lang natin isipin makuha o hindi, tuloy lang. So yun lang mga classmate, at more wins, God bless, and mabuhay lahat ng sabongero. All right.